Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Panginoon, dakila at makapangyarihang Diyos na laging tapat sa umiibig sa iyo at sumusunod sa iyong mga utos. Nagkasala po kami, nagpakasama kami at sumuway sa iyong mga tuntunin at kautusan. Hindi kami nakinig sa iyong mga propeta na nagpahayag sa aming mga hari, tagapamuno, magulang at sa buong bayan. Panginoon, ikaw ay laging nasa matuwid at kami ay laging nasa kasamaan. Tulad ngayon, ang buong Huda at Jerusalem, ang buong Israel, ang lahat, pati mga itinapon mo sa iba't ibang dako dahil sa kataksilan sa iyo. Kami po, ang aming mga hari, pinuno at ang aming mga magulang ay laging nagkakasala sa iyo. Ikaw, Panginoon, ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming pagsalansang at pagsuway sa mga utos na ibinigay mo sa amin na iyong mga alipin sa pamamagitan ng iyong mga propeta. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maging honest lang tayo. Mas madaling makita ang pagkakamali ng iba kaysa pagkakamali natin. Kaya mas madaling manisi ng iba kaysa magsisi ng ating pagkukulang. Kaya bahagi ng ating Christian spirituality ay ang pagtingin at pagsuri sa sarili, ang examination of conscience. Sa ganitong paraan, nakikita natin at inaamin natin ang ating mga pagkakasala. Ito ay nagdadala ng pagsisisi at pagbabago. Iyan ay ginawa ni Propeta Daniel sa kanyang panalangin ng pagsisisi na ating narinig ngayon. Noong panahon niya, ang bayan ng Israel ay nasa masamang kalagayan. Ang kanilang lungsod ay tinalo at sinira ng mga taga-Babylonia. Pati na ang templo nila ay nasira. Ang mga tao ay pinatapon sa iba't ibang bansa. Ang naiwan na lang sa kanilang lupain ay ang mga mahihirap. Bakit ba ito nangyari? Maaaring sisihin nila si Yahweh na sila ay pinabayaan sa mga kaaway. Pero hindi yan ginawa ni Daniel. Sa halip, tininang niya ang ginawa ng kanilang mga hari, mga pinuno, mga matatanda ng bayan. Hindi sila naging tapat sa mga utos ni Yahweh. Hindi nila sinunod ang batas ni Yahweh. Ang pagsunod sa mga batas na ito ay ang kanilang gampanin sa kanilang pakikipagtipan sa Diyos. Noong nagpadala ang Diyos sa mga propeta upang ipaalaala sa kanila ang kanilang obligasyon sa pagsunod sa Kanya, hindi rin nila pinakinggan ang mga propeta at ang iba ay pinatahimik pa nga. Pinatay ang ibang mga propeta. Naging taksil silang lahat. Kaya ang pagkakasira ng bayan at ng lungsod ay nangyari dahil sa kanila. Kinikilala niyang ngayon ang kanilang pagkakasala at humihingi si Propeta Daniel ng patawad. Isang gawain natin sa panahon ng Kwaresma ay ang pagsisisi.
Aminin natin ang maraming kahirapan natin ay dahil din sa ating kagagawan. Pagsisihan natin ito. Madalas nagagalit tayo sa mga tao na nagsasabi sa atin ng ating pagkakamali. Bakit sa kanila tayo magagalit? Minsahero lang sila. Tagadala lang sila ng balita. Tingnan natin kung tama ang kanilang sinasabi. Kung totoo ang sinasabi nila na nagkakamali tayo, dapat pa nga natin sila pasalamatan na pinakita sa atin ang ating pagkakamali upang ito'y maituwid. Huwag natin patahimikin ang mga nagsasalita ng totoo. Kahit na masakit, tanggapin ang katotohanan. Madalas ito nangyayari sa gobyerno. Pinagbibintangan, sinisiraan at minsan pinapatay pa ang mga whistleblowers. Dahil dito patuloy na nangyayari ang kasamaan at hindi na itatama. Ang nangyayari sa Jerusalem noon ay mangyayari din sa atin. Dumating ang pagkasira ng kanilang bayan. Kung nakinig lang ang mga hari at mga pinuno sa mga propeta, hindi sana sila natalo ng kasamaan. Bigyan mo kami ng kababaang loob, O Panginoon, na tanggapin ang mga kasalanan namin upang ang mga ito ay maituwid. Salamat o Diyos sa mga tao at mga pangyayari na ginagamit mo upang ipaalam sa amin ang aming pagkakamali. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.